Yung mga nagiging bisyo kasi no, inom, sigarilyo, ayan, naitigil ko yan. Yung ibibili ko ng alak, binibili ko na lang ng papapa at saka ng mga vitamins ng alaga ko. Kasi, yun nga, kaysa ibili mo ng sigarilyo, ibili mo ng alak. Panggastos mo sa bisyo mo. Panggastos ko sa bisyo ko eh. Pinanggastos ko sa ibon ko. Kagandahan pa ron, wala pa akong nakakaaway na tao. Masaya pa ako nakikita kong mga kalapati ko lumilipad. Yun nga po, yung budget po namin sa pamilya po namin at budget po sa mga alaga namin kalapate, nababudget naman po namin ng maayos. Welcome back sa Herbin's Love. Magandang hapon mga kabi. Ako nga pala si Kenneth, tiga Ulisan. At kasama ko yung couple ko na nag-aalaga rin ng kalapate. Ako naman po si Lady Lynn Quebabelio, taga dito rin po sa Ubisa. Nag-aalaga din nga po ako ng kalapate. Pag busy po siya sa trabaho, ako po yung nag-aasikaso. Paano po kayo nagsimula sa pag-aalaga ng kalapate or bilang pagiging pigeon fancier? Simula kami mag-alaga ng kalapate, yung meron kaming nakuhang galing training tumukod. Ngayon, nalaga na yung mga 2 araw, tapos nalpasan din namin kasi siyempre nakakaawa din yung nangyari kasi baka naghihintay. Ngayon, ginawa na lang namin, napag-isipan namin, may pera naman na pumunta kami doon sa kaibigan namin, kay Tegalaok, kay Juniel Garcia, yung may-ari nung From Room Line na nilaro niya sa, kung malaman kung anong club yon, yung kumuha kami ng lahi sa kanya. Yun na lang yung nalagaan namin. Nalpasan namin yung nakuha namin ibon. Kasi yung ibon kasi, di pa siya makarecover nung time nyo kaya nalagaan muna namin bago namin nalpasan. Namuna na lang kami dun sa pag-alaga ng ibon. Eh, classmate ko siya nung since high school. Naka naman kami sa gastos ng bumili kami ng kanya. Binenta naman niya kami ng mura. Yun, hanggang sa nagtuloy-tuloy na nakapagparami kami ng ibon. Yun lang din ang bloodline na hawak namin. Tapos, the rest, binigay ng tropa, si Kuya TJ, si Guzman. Dito rin siya sa Ulisan nakatira. Tsaka yung sa mga binenta rin ng ibang tropa sa akin na nag-stop na rin sa pag-aalaga, ibang breeder na. Ano yata yung mga PSU ang ring. Ngayon, nalagaan ko din. Hanggang sa, nakapag-training na ako ng ibon. Nakaka-uwi rin. Hindi naman ako pinapabayaan ng mga ibon. Kahit saan training na ako. Hanggang sa, tumagal ng ilang buwan. Talagang nagustuhan na namin talaga mag-asawang mag-alaga ng kalapate. So, dumami na ng dumami. Ako naman po, kaya po nahiligan ko mag-alaga ng kalapate. Nung una po, nagpapakain nga po ako sa mga alaga namin. Kasi nga po may trabaho yung asawa ko. Tapos pagka po may mga laban yung mga alaga namin, sumasama po ako hanggang sa nahiligan ko na po mag-alaga. Yun nga po, pagka po may training, loading, sumasama po ako. Tapos pagka po nagpapa-sticker po ng mga kalapate namin, ako po yung humahawak. Ako po yung nagpapalagay ng sticker. Paano po kayo nagsimula kumuha ng mga ibon? At anong mga linyada po yung hawak ninyo dito sa inyong lot? Yun, ang linyadang hawak ko lang, yun doon lang sa classmate ko na pinanggalingan talaga yung kay John Jominlock, kay Juniel Garcia, na lahi ng baby root. Tapos yung inbreed siya ng baby root. Tapos yung nanay is Ludo Masbate line. Yun lang ang hawak ang linyado talaga naman. Pero the rest ng mga alaga ko dito kasi, yung mga hiniram ko, hindi ko alam ang mga line neto. Pero nauwi naman goods naman pagdating sa day para na mabibilis naman. Talagang yun lang ko. Wala pa akong ibang line na hawak ngayon.
Ang inaantay ko siguro yung galing kay Kuya Herbert Lubag. Yun na lang inaantay ko na line na pag nagpasok kasi ako sa kanya. Ayun, sana mag-produce din ng mga ganda rin na ano. Yun lang. Bilang mag-asawa po, paano po ninyo inaasikaso yung mga alaga po ninyong mga kalapati sa araw-araw? Sa akin, paggising ko sa umaga bago pumasok sa trabaho, yung madaling araw pa lang, mga 3:30, nilalagyan ko na yan sila ng ano dyan, ng ilaw, pinapakain ko. Bago, sa tanghali, yan si Mrs. na. Ang inaano ko dyan sa kanya, ginagawa niya yan lagi sa tanghali kasi laging uhaw yung ibon. Mainit panahon. Laging yung pinapainom niya. Tapos, minsan, inaanuhan niya ng mga vitamins. Pagka hindi ko nalalagyan ng vitamins, lalo pagka medyo malilate na ako sa trabaho, siya yung nagpapainom ng nahalo sa tubig, na vitamin pro or dextrose powder. Yan lang pinaano ko sa kanya. Tsaka yung yung probiotic na na pinainom na halo sa tubig. Galing sa 15BC probiotic. Yan ang gamit ko. Yun lang. Tapos sa gabi naman, kasi gabi na ako umuwi, minsan nalilimutan ng asawa ko sa aking pakainin. Pinapakain ko rin. Lalagyan ko na lang din ng ilaw. Talagang sa ibon, pag talagang gusto mong mag-alaga ng ibon, talagang bibigyan mo pa rin ng oras niya kahit sabihin mo pagod daw mo galing trabaho, kailangan bigyan mo siya ng oras, bigyan mo ng time na ipakita mo yung mo sa kanila na mahal mo sila, naaalagaan mo ng maayos para maganda rin yung pinapakita nilang performance sa pag-aalaga. Ako naman po, bilang asawa ni Kenneth Pelobelio po, yun nga po, pagka po siya papasok ng trabaho, pagka po siguro, kailangan na pong kumain ng mga alaga namin, ako naman po yung nagpapakain. Tsaka pag minsan po, pinapalipad-lipad ko pag umaga, para po kahit pa paano yung mga katawan ng mga alaga namin. Yun nga po, pagka po may hinahabilin po yung asawa ko, may tinachat po sa akin o tinatawag na kailangan pong gawin sa mga alaga namin. Ginagawa ko po, pagpapainom po ng vitamins, mga probiotic, saka po, siyempre po tubig. Importante po yung tubig. Lalo na po pagka mainit ang panahon, katanghalian. Kailangan pong painumin yung mga alaga namin kasi nga po nauuhaw. Bilang mag-asawa po, pagdating sa paano kayo nagkakasundo sa pagbili ng patuka, dun sa mga vitamins, paano nyo po napapag-usapan bilang mag-asawa dun sa gastos? Kasi po, ang pagkakalapate, nandyan din talaga yung gastos, yung pagbili ng patuka, ng vitamins. Paano nyo po pinag-uusapan bilang mag-asawa po? Yun naman nababudget naman namin yung para sa mga ibon. Kasi doon din kami nagiging masaya sa pag-aalaga. Naibibigay namin yung pangangailangan ng alaga namin. Yung kahit nakakapagtabi kami ng konti or nakapagbenta rin kami ng ibon kahit na hindi naman yung sobrang baba. Sakto lang ang presyo pero maganda naman ang ang ibon hindi naman parang lang na ewan lang na ibon na may lahi naman maganda Nakapagbenta kami, yun, nagiging namin para doon sa pangangailangan din ng ibon. Tapos, sipag lang din sa trabaho para meron din pang bukod sa para sa pamilya, meron din pang sa mga alaga, may pang Yun. Kaya nga ko sa pag-aalaga. Siyempre, bigyan mo rin ng pansin ng mga alaga. Siyempre, number one pa rin yung budget sa family. Oo. Yan. Nakakati naman. Kasi iba, talaga ano rin natin sa mga viewers natin, sa mga kabi natin. Sa totoo lang, pagka talaga hilig mo talaga pagkakalapate, kahit medyo magastos, kumbaga masaya ka dun sa hobby mo, sa ginagawa mo. Yung mga nagiging bisyo kasi inom, sigarilyo, ayan, naitigil ko yan. Yung ibibili ko ng alak, binibili ko na lang ng papapa, tsaka ng mga vitamins ng alaga ko.
Yun, kaya yun, hindi na ako masyadong iinom na. Occasionally na lang, kain pa ni Migarilyo kung may iwasan ka na. Kasi, yun nga, kaysa ibili mo ng sigarilyo, ibili mo ng alak. Panggastos mo sa bisyo. Panggastos ko sa bisyo ko, pinanggastos ko sa ibon ko. Kagandahan pa ron, wala pa akong nakakaaway na tao. Masaya pa ako nakikita kong mga kalapati ko lumilipad. Doon pa ako, mas okay pa sa akin. Mas maganda yung ganun. Tahimik pa. Ako naman po, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, na kapag po nasa trabaho yung asawa ko, ako po yung inuutusan niya na bumili ng mga patuka, lalo na po yung mga vitamins. Yun nga po, yung budget po namin sa pamilya po namin, at budget po sa mga alaga namin, kalapate, nababudget naman po namin ng maayos. Pagdating po dun sa breeder, paano po ang inyong ginagawa bago sila isalang or i-breed? Ayun, ginagawa ko pagdating sa pag-breed, pinupurga ko. Nakaseparate muna yun, hindi mo muna sila pinagsasama. Pero ano naman, yung kita naman nila, kita nila yung isa't isa para hindi magkano. Tapos, yun nga, pag na-check ko na yung dumi na nailabas na lahat ng flash mo naman yun, yung gamit ko lang yung yung herbal. Kasi sabi nga sa iba, pwede naman daw bawang daw sa babad daw sa tubig. Yun, ganun lang. Tapos paligo para mas okay yun kasi hindi na isasalin yung bacteria ng magulang dun sa sa inakay. Pag may itlog, pwede pa. Pero pag nagsusubo na, mayroon na ng ganun nga, mag-deworm. Kasi baka may salin lang din sa inakay yung gamot. Kaya mas itlog pa lang o wala pang makapag-deworm ka na ng mga breeder. Gagawin mong flyers o simula inakay pa lang, paano yung diskarte mo para matuto sila sa loop mo na umuwi? At paano ang diskarte mo para mapalakas yung mga flyers mo? Ayun, ginagawa ko kasi pagka tuturuan ko na sa trapping, kahit makulit ka sa YB, kahit napakahirap, talagang tiyagayin mo talagang turuan ng turuan. Tapos natututo naman pagdating naman sa yung sa nagse-self-test ako pag yan, papasok ako ng trabaho, pag ang project namin yung parting Batangas, yun, naihahagis ko sila, naitotos ko sila doon, natututong pad ng malalayo ka agad. Pero yun, unti-unti lang naman. Isimulan ko muna sa parting ng Kalamba, Bayan. Sunod na araw, Makiling, dire-diretso. Tapos yun, sa umaga, ginagawa ng asawa ko, pinapalipad niya. Mas maganda kasi pag umaga niya pa rin yun, naabot ng 30 to 1 hour ng pagpaparonda ng mga YB. Kasama rin yung mga ibang mga old bird na alaga namin. Kasama yun para maturuan din nila kung paano pag-ikot nila, kung saan pupunta ang ibon. Kaya nakakatuwa rin pagka lumilipad, parang kang palipad na yun.